Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recap na aking i-upload. Sa kabila ng pagkakatama ni Kiara ng bala sa kanyang hita, hindi pa rin natapos ang kaguluhan. Habang mabilis na niligtas ni Marco si Vanessa mula sa panganib, nawala naman ito ng malay kaya agad siyang isinugod sa ospital. Kasabay nito, dinala rin si Kiara upang gamutin ang kanyang sugat. Ngunit imbes na harapin ang kanyang mga kasalanan, isang panibagong palabas ang sinimulan ni Kiara. Nagkunwari siyang nawawala sa katinoan upang makaiwas sa pananagutan. Habang determinado ang mga pulis na dalhin siya sa presinto, napansin naman ng mga doktor ang kakaibang asal nito dahil sa kanyang kinikilos, iminungkahi nilang ilipat muna siya sa isang mental facility para masuri ng mabuti. Lalong naguluhan ang lahat nang tila may kinausap si Kiara kahit wala naman ibang tao sa paligid. Maging ang mga nurse at doktor ay hindi makapaniwala sa kanyang mga sinasabi at reaksyon. Dahil dito tuluyan niyang ipinag-utos ang kanyang paglipat sa pasilidad. Subalit hindi naging madali ang lahat. Pagdating pa lamang doon ay agad na nagwala si Kiara. Nakapagsagutan siya sa mga bantay at nurse hanggang sa mapilitan silang turukan siya ng pampakalma. Samantala unti-unti namang nakaka-recover si Vanessa at pinayagan ng makauwi kasama itong si Marco. Pero may isang bagay na hindi alam ng lahat. Ang kabaliwan na Kiara ay isa lamang malaking pandilin lang. Tulad ng ginawa noon ng iba, ginagamit niya ang pagpapanggap upang makatakas sa kanyang sitwasyon. Habang nasa loob ng mental facility, lihim siyang naghahanap ng pagkakataong makalaya at makatakas. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng tiyempo. Sa pamamagitan ng kanyang tuso at mapaninlang na diskarte, gawa niyang makuha ang susi na kailangan niya para makatakas. Kahit maraming pagsubok na kanyang pinagdaanan sa loob ng pasilidad, hindi iyon naging sapat upang pigilan ang kanyang masamang balak. Samantala, nagbabala si Vanessa kay Marco na huwag silang maging kampante. Bagamat naniniwala si Marco na tapos na ang banta ni Kiara, iba ang kutob ni Vanessa at tama nga siya. Sa mga oras na iyon, malaya nang nakalabas si Kiara at mas mapanganib na kaysa sa dati. Punong-puno ng galit at paghihigante. Nagtungo siya sa isang mansyon ni Sylvia, nakasuot ng maskara at halos hindi makilala. Palihim siyang pumasok sa loob ngunit hindi ang buong pamilya ang kanyang unang tinarget. Si Mikay ang kanyang napiling biktima. Sa sobrang takot halos hindi makagalaw si Mikay nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang misteryosong babae. At bago pa siya makahingi ng tulong, agad siyang dinukot ni Kiara. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang balak. Hawak ang isang lalagyan na madaling magliyab ng likido. Naghahanda si Kiara sa isang paghihiganteng maaring tuluyang sumira sa buhay ng kanyang mga kalaban. Ang tanong ngayon ay may makakapigil pa kaya sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Ang kapanapanabik ang mga kaganapan sa nalalapit na pagtatapos ng Apoy sa Dugo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat mga kapuso.